Matindi to, PBBM Trillanes di nakaligtas sa pasabog baste Paulo Duterte, matinding batas sinumiti. Matindi ba? Tingnan natin. Siyempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Banat ng Bayan at ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat ng Bayan para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat ng Bayan at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ayan ang ating mga nakakausap na mga sources. Paano paghuhulihin daw si PRRD? Parang ito yung boses ni Coach Oli. Ayan, parang si Coach Oli to. Credits po, sir. Laban daw si PRRD. Hindi po papahuli si PRRD. Kaya nga to si Senator Bato sabi niya hindi niya i-recognize ang ICC. Ganun din. Sasabihin ko, paano kung huhulihin? Kasi ganyan din ang sinabi sa KOJC. Paano kung pagpipilitang pumasok ng mga pulis? Same thing with ICC. Hindi rin papahuli si PRRD. Sa katunayan, pwede niyang barilin yung mga yun. Bakit? Wala silang jurisdiction dito sa Pilipinas. Hindi sila pwedeng manghuli. Trespassing pa nga sila kung tutuusin. Yun naman kasi ang hirap sa kanila eh. 'Di ba? Pilit nilang ipinapasok yung ICC dito na wala naman talaga silang jurisdiction dito. 'Di ba? Pilit nilang pinapasok. Kaya ang lumalabas dito sa tema-temang ito, 'di ba? Alam naman natin na gusto lang nilang mapabilis. 'Di ba? Mapabilis yung pag-aresto sa mga Duterte at sa mga involved doon sa war on drugs na 'yon. Gusto nilang mapabilis dahil malapit na yung 2028. Lahat yan eh. Doon lang nagkaroon ng problema yan sa date na ano ba yun? Sa year 2028 lahat yan. Diba? Marami kasi talaga ngayon, yung mga naghahangad ng kapangyarihan, yung mataas na posisyon, talagang naglalabasan ngayon. Gusto nilang makamit yung posisyon na yun, pinag-aagawan. Sino ba ang nagsisilbing banta sa kanila? Siyempre, yung mga Duterte. Siyempre, nandiyadyaan yung tatay, si Tatay Digong, na pwedeng i-endorso si VP Sara pagdating ng 2028 na yun ang ayaw din nilang mangyari. Siyempre, para bawas kalaban, nandiyadyaan din si Bato de la Rosa, si Senator Bato, na maaari din nilang ibawas kapag nasangkot dyan sa mga kasong ganyan, sa war on drugs na yan, na gusto nilang ipaano sa ICC. 'Di ba? Gusto nilang mabawasan yung mga kalaban nila. Kasi dito meron tayong hustisya sa ating bansa. 'Di ba? Merong hustisya dito para litisin kung ano man ang kasalanan na nagawa ni FPRRD at ni Senator Bato. Pero ayaw nilang gamitin dahil parang inaamin nila na mabagal ang hustisya sa atin dito sa Pilipinas. Baka iniisip nila, uy, 2028 na. Diba? 2028 na. Baka hindi pa tapos yan. Panalo na si Sara Duterte, baka hindi pa tapos yan. Diba? Eh, syempre, papa-eksenahin na nila ngayon yung ICC. Pero yung ICC walang jurisdiction dito. At sinabi din naman ni PBBM nun, di ba, wala tayong jurisdiction sa ICC. Ngayon parang gusto ng iba talaga, yung mga masasamang espiritu na ipasok ang ICC dito at manghimasok. Kung tutuusin, pag pumasok sila dito, para silang illegal alien. Diba? Kahit ano pwedeng gawin sa kanila dito, kahit pagbabatuhin sila, pwede silang ganunin dito kasi wala silang jurisdiction at wala silang karapatang manghuli dito. Unless binigyan ng gobyerno na ito ng dahilan na sila ay pumunta rito. Pero miski na bigyan to ng gobyerno, this government is not above the law. Oh. Nasa ibabaw pa rin ng batas ng Pilipinas. Hindi sila pwedeng lumabag doon. Ayun na yun eh. Naipasa na yun, wala ng jurisdiction sa atin yun eh, di ba? Ay di na dapat sila nakikialam yung ICC na yan. Ngayon, sinasabi ng iba, bakit ayaw niyong iharap sa ICC? Di ba parang pag hinarap naman natin sa ICC, parang namang inaamin natin na mahina yung hustisya sa atin dito, na walang kakwenta-kwenta yung hustisya sa atin dito. Ibig sabihin, kapag meron tayong mga kaso na nakikita dyan, hindi kayang lutasin ng korte natin at kailangan pa natin yung korte sa ibang bansa ang lumitis? 'Di ba? Ganun ba kabagal
yung justice system sa atin dito sa Pilipinas para makialam ang ICC dito? Ganun na ba tayo kawalang silbi? Ganun na ba kawalang silbi ang hustisya natin? Abay, kawawa naman yung mga nabibiktima kung may mga biktima ng mga krimen. Kung mabagal ang hustisya sa atin dito. 'Di ba? At kailangan pa natin ng ICC. Wala silang karapatan dito. Kaya, tandaan nyo po ito. Hindi raw papahuli si PRRD. First place. Pero bukod po dito sa email, kumpirmado din po na may narinig kayo o report na nakuha mula sa DOJ ba o ano bang ahensya ng gobyerno na may talagang nais talaga ng ICC na kayo mismo at ilan pa sa mga opisyal ng nagdaang administrasyon gustong interviewin itong ICC? Wala akong prior information, no? Except itong email lang na natanggap ko. At yung earlier na sinabi ni Solicitor General Minardo Guevara na indeed, sa tagal ng panahon, tinatago-tago nila, ayaw nila maging transparent to the Filipino people, tinatago nila yung paglapit ng ICC na mag-cooperate ang ating gobyerno sa kanila, ay hindi nila to kinlaro. Nung nangak-ngak na si Trillanes kung ano-ano pinapakita ng mga papel, ito'y kinumpirma ni Guevara na indeed, totoo nga, may lumapit sa kanila na ICC na gustong mag-conduct na. Okay, tingnan nyo kung gaano sila kadesperado. Pati ngayon si Trillanes ginagamit na. Ganyan katindi. Ganyan kumakain ng suka. Nagsinuka na nila. Itong sila Trillanes, di ba? Dati Kaya si Boss Trill ko, tuwan-tuwa ngayon yan dahil pinapaboran siya ngayon. Di ba? Nagkaroon siya ng kakampi. Sabi niya, sa wakas, nakampihan din nila ako. Kalaban sila, pero ngayon nagkakampi-kampihan dahil sa sobrang insecurity sa Duterte. Ito yung gumagawa na po si Congressman Duterte o si Pulong files hair follicle drug test. Ito na po yung inaantay natin. Ha? Tatandaan po ninyo nung talagang matindi ang pagbibintang nila kay DG Bantag. Yan po talaga ang tinanong natin sa kanya. At tinutulak po natin siya maging senador. And hopefully, tumuloy pa rin si DG Bantag na tumakbo bilang senador. Okay? Pero, yan po ay tinutulak natin. Sabi ko, susuportahan ka namin, DG Bantag. Pero, ikaw ba ay pabor sa, itutulak mo ba itong hair follicle test o itong drug test sa lahat? Kasi, we are being unfair dito. Kayo po ba, pabor kayo dyan? Kasi, mga pulis, ordinaryo empleyado, kayo ba mamasukan, kailangan may drug test. And yet, sila na mga politiko ay di umano ay mga adik. Kaya talaga kailangan na talaga itong drug test, nito. At tandaan ninyo yung... Kailangan talaga magkaroon talaga ng drug test kahit sa mga politiko. Hindi lang sa mga ordinaryong mamamayan. Dahil sa trabaho talaga, kailangan meron kang drug test. Kapag ikaw kukuha ka ng lisensya, di ba pinapadrug test ka kahit saan. Pinapadrug test ka kung anong-ano mo. Kailangan yung mga politiko rin is mapailalim din sa drug test. Kasi syempre ikaw yung namumuno eh. Kailangan bago mo pamunuan ng mga hawak mo o yung mga masasakupan mo, kailangan patunayan mo sa kanila na malinis ka din. 'Di ba ganun 'yun eh. Kung parang maging modelo ka sa kanila, 'di ba? Paano ka magiging modelo kung ayaw mo, 'di ba? Siyempre, sabihin mo tatanggi ka, ayaw kong magkaroon ng ganyan. Bakit ayaw mo magkaroon ng ganyan? Kung wala kang tinatago, dapat gawin mo. 'Di ba? Paunlakan mo, sige, magpapa-drug test ako. Ganun naman dapat eh. Kasi kayo yung namumuno, 'di ba? Kailangan kayo yung mauuna lagi. 'Di ba? Kahit nga yung sinasabi na yung bigas, yung murang bigas. Tapos meron tayong naririnig na mga chismis-chismis na may ganto, ganyan. Hindi ako naninira, naridinig lang din natin sa iba. Mas maganda patunayan nyo, kayo yung unang kakain. Di ba ganun yun? Siyempre kung ikaw, namumuno ka o mamumuno ka sa bawat hawakan mong lugar, kailangan patunayan mo muna. Ikaw muna ang una. Di ba? Ipakita mo sa kanila, nauna na ako. Kailangan talaga may mga starter talaga. Sa mga gulpihan nga, nagkakaroon muna ng starter, may nauuna muna. Diba? Diyan pa kaya sa drug test. Mas maganda yung pinapatunayan mo sa mga tao na malinis ka, maging simbolo ka sa kanila. Diba? Mas lalo ka nilang irerespeto ng ganun. Hindi yung may tatanggi, may aayaw. Kasi bakit mo aayawan yun kung wala ka namang tinatago?
'Di ba? Kahit ako, hindi ko aayawan 'yan. 'Di ba? Pabor ako diyan. Handa ako dahil alam ko sa sarili ko na wala akong ganyan, na malinis ako. 'Di ba? At kung ako gusto kong maging leader sa mga masasakupan ko, mas gusto kong patunayan sa kanila na malinis ako. 'Di ba? Para tularan nila ako. At kung sakaling magpatupad man ako ng kontra-drogang ganyan na gusto kong puksain, 'di ba? May mukha talaga akong maihaharap. 'Di ba kasi nga, 'di ba dati nung panahon ni FPRRD, nagulat na lang tayo. May mga politiko na sabwat sa ganun. 'Di ba may mga inano sila, may mga nakainkwentro na ganun na politiko. Tapos may mga nakulong na mga mayor, mga ganyan, 'di ba? Nalaman na lang natin doon. O meron pa lang mga ganun. Kahit sa mga artista, meron ding mga ganun. Kailangan talaga is patunayan mo bilang serbisyo sa Pilipino, ipapakita mo na wala kang bahid na ganun. 'Di ba? Maging modelo ka. Kasi kung ikaw ang magiging leader ng iyong masasakupan, kailangan ipakita mo sa kanila na huwaran ka talaga. First salvo namin sa diyan sa sa SMNI. Yan ang tanong ko kay Bantag, yan din ang tanong ko kay Mayor Baste. Itutulak nyo ba itong kung given a chance, itutulak nyo ba itong lahat po ay gawing obligadong maging drug test, magpa-drug test? At salamat naman, ito ngayon ang pag-uusapan natin, ito po ay tinutulak na ni Pulong Duterte. Ay, salamat sa Diyos. Kasi salot po talaga ang droga. Basahin po natin. House Bill number 10744 introduced by Davao City 1st District Congressman Pulong Duterte is seen as a deterrent to drug users or drug addicts aiming to run for a political position. This is the common view of some Davaoenos interviewed by Sunstar Davao. Magandang balita. Kong Duterte filed the bill, an act mandating elected and appointed officials of public offices including the President of the Republic of the Philippines to undergo random drug testing through hair follicle drug test every 6 months and institutionalizing voluntary random drug testing of candidates for electoral posts within 90 days prior to the election day. O maganda yan. Maganda yun. Elected ka every 6 months, nagda-drug test ka. O yan. Maganda yung sinusulong ni Pulong na yun, di ba? Maganda yun kasi 'di ba kung doon mo malalaman kung talagang karapat-dapat ka bang maging leader ng masasakupan mo. 'Di ba? Hindi na lang basta boto-boto yung mga tao na syempre, madali naman kasing magpanggap na mabait ka lang eh. Madaling magpanggap na tumutulong ka, madaling magpanggap na makabayan ka, na tumutulong ka sa mga tao. Madali lang 'yun. Pero yung nasa loob noon yun ang mahirap. Ano ba talaga? 'Di ba? Ngayon, kung hanggang doon, mapapatunayan na talagang, malinis tong taong to. Ang ibig sabihin, wala siyang illegal na ginagawa. 'Di ba? Walang illegal sa sarili niya. At talagang mapoprotektahan niya kung ano yung masasakupan niya. Kasi, hindi siya, negative siya sa mga ganun eh. Kaya kailangan talaga bilang isang politiko, patunayan nyo, mas maganda tong sinusulong na to. Hindi lang sa mga ordinaryong mamamayan ginagawa ito. 'Di ba? Mas maganda yung pantay-pantay kasi hindi naman porket sabihin na politiko ka, ay hindi na ako magda-drug test, hindi na ako sasama diyan, hindi pwedeng pati ako maano. 'Di ba? Kung magiging leader ka ng masasakupan mo, hindi pwedeng ganun. 'Di ba? Walang excuses sa ganun. 'Di ba? Kailangan mas patunayan mo sa kanila, mas kabibilibang kanila at makakakuha ka ng respeto sa mga tao. 'Di ba? Ang lusot at hair follicle. Naku, sana all, suportahan nyo. Ako saludo talaga ako sa Duterte. Ito, sinabi ko to sa SMNI, sinabi ko to sa KOJC. Sabi ko sa kanila, sinabi ko ito sa mga kaibigan kong DDS. Sinabi ko to sa lahat, pasensyahan tayo. Kahit pula yan, kahit dilaw yan, pero seryoso, sa pakikipaglaban sa droga, susuportahan ko. Tama. Kahit sino yan. Totoo yan, kahit dilawan pa yan. Yung seryoso hindi yung kunwari kalaban niya droga pero siya mismo addict. Ayoko nung ganun. Gusto ko yung talagang seryoso at merong lehitimong background sa pakikipaglaban sa droga. Kahit sino. Tama yan. Kung gusto natin na maging maayos ang bansa natin, no? Pero alam natin, mahirap talagang mapuksay ang bisyo na yan. Matagal na yan eh. Siguro nababawasan pero bumabalik-balik pa rin. Pero ngayon, hindi na siya ganun katindi. Although may mga nagsasabi na, bumabalik na naman ngayon. Siguro hindi na ganun katindi.
'Di ba? Maaring mabawasan pero kailangan diyan yung pinakaugat, yung pinanggagalingan ang talagang dapat bunutin diyan. Ngayon, syempre, kung yan ang ipapatupad, 'di ba, mas lalabanan mo yung bisyo na yan, is maraming maililigtas yan. Nakabataan, 'di ba, mga inosente. 'Di ba kasi ibang inosente yun ang nabibiktima diyan eh. Sabihin masarap to, ganto, ganyan. Yung iba kasi naaano sila yung parang na-curious sila. Kaya napapagamit sila ng mga ganong bagay, lalo yung mga walang alam. 'Di ba, hanggang sa malulung na sila. Ngayon, kung talagang mas pag-iigtingin yan, 'di ba, yung pakikipaglaban dyan, is talagang masasagip mo yung mga kabataan. 'Di ba? At isa pa, kung gusto nyo maging maayos ang bansa natin, maging disiplinado, maging tahimik, maging ligtas, yan ang dapat talagang mapuksa. Yang bisyo na yan. Dahil lahat ng mga nangyayaring kriminalidad dito sa ating bansa, yan ang nagiging ugat. Kung manonood ka ng mga balita, bakit hinalay ni ganito si ganyan? Dahil nakagamit. Bakit nagnakaw si ganito? Dahil nakagamit. Bakit inano na yung buong pamilya? Ganito, di ba? Dahil nakagamit. Lahat yun dahil nakagamit. 'Di ba? Kung nasa matinong pag-iisip ka kasi, hindi mo maiisip yung mga ganong bagay. Pwera na lang kung talagang galit na galit ka lang talaga. Pero minsan kahit galit na galit ka, makakapag-isip ka pa eh. No, nakapag ginawa ko to, 'di ba? Para magdadalawang isip ka pa doon. Hindi katulad nung kapag nakatake ka ng ganon, kapag gagawa ka ng kasamaan, wala na eh. Wala ka na sa isip doon. Kaya talagang yan, kung gusto mong maging maayos at tahimik ang bansa natin, maging ligtas, is yan ang dapat unang-unang labanan. Yan, susuportahan ko. At kaya tuwang-tuwa ako dito. Dito kaya Mayor Baste, kay Kong Pulong Duterte. Tapos yung tatakbo, 90 days, magkakaroon din ng hair follicle test. Sabi, random drug testing of candidates of electoral posts within 90 days prior to the election day. Kaya kung ikaw adik, huwag ka lang tumakbo kasi mabubuking na ikaw ay adik. Amending for the purpose Republic Act number 916. Kasi kapag siya, may bisyo siya, tumakbo ka, may bisyo ka, ibig sabihin lahat ng mga illegal, maaari mong proteksyonan yan. 'Di ba? Kasi nga may bisyo ka eh. Hindi pa pwedeng ganun. Paano ka makakapaglingkod niyan? Paano yung mga taong bayan na masasakupan mo niyan? 'Di ba? Mas lalong kakalat ng kakalat. O diyan na magsisimula yung mga nakakatakot lumabas sa gabi, hindi na ligtas ganito. 'Di ba? Pero kung ikaw talaga, isa kang politikong diretso talaga, at sumusuporta ka sa mga ganyan, 'di ba? Magiging maayos ang lugar mo. Magiging tahimik. Kung gusto mo talaga maging tahimik. Kaya nagtataka ako kung bakit galit na galit sila, kung bakit kinokontra nila yan, yung sinusulong ng mga Duterte na war on drugs. Ang laking maitutulong yan eh. 'Di ba? Wala akong nakikitang mali dyan. Hanggang sa gusto na nga silang ipa-ICC dahil dyan. 'Di ba kakaibang kaso yan? Gumagawa ka na ng kabutihan sa kapwa mo para maging ligtas sa mga mamamayan. Pero, yung pa yung lumalabas ng masama. Pero yung talagang gumagawa ng masama, yun ang hindi nananagot. 65 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act, which was received by the House of Representatives on Monday, August 12, 2024. Kaya lang ang tanong dito, makakapasa ka. Kaya, susuportahan kaya ito ng congressman. Malalaman natin. Tingin ko parang malabo eh. Siyempre, Duterte yan eh. Alam naman natin, dyan sa Congress, talagang antay sila. No, kahit na maganda yung isinusulong nila sa atin, mga mamamayan siguro, oo tayo dyan, go tayo dyan, pabor tayo dyan. Pero ang tanong, Duterte yan eh, si Pulong Duterte. Kahit sabihin natin na, tama naman siya. Ay hindi, kakalaban natin yan. Wag. Okay. Yung mga tumatanggi din naman, yung mga hindi pumapabor sa kanya, sila din ang masisira. Ang ibig sabihin, mas gusto nyo kumalat ang bisyo dito sa bansa natin. 'Di ba? Kasi kung hindi to susuportahan ng mga congressman, baka mga addict to mga congressman. Yun lang. O, 'di ba? Yun ang maiisip ng 'di ba? Maiisipan ka ng hindi maganda. Oh. Elesa, 29. Hair follicle drug testing is the best drug test for every politician to undergo since for him, the result could not easily be cheated unlike urine drug testing. Ayan. Nananawagan po kami sa mga barbero ng mga politiko. Pwede nyo bang pakidala ang mga buhok
ng mga sa tingin ninyo mga addictus na mga politiko, dalhin ninyo sa akin. Mamaya pag magpapagupit na sa sila, no? Yung mga buko ilagay mo sa plastic, walang yaka. Sabi sa barbero. No? Iuuwi ko yan, ililibing ko sa lupa yan. Nagkaroon pa ng idea, no? Tungin mo, mga mga barbero ko, mga may gupitan ako. Ganun. Ipapadrag test ko po sila. This is the best for the Philippines so that there will not be many addicts in the government, so that we will have a clean government, and so that there will be no more drug addicts politicians. Tama naman. He said it is unfair lowly workers like him to undergo drug testing just to be hired when it is those working in the government who should be the... Alam mo, kaya nga sabi ko sa inyo, ipokrito itong gobyerno na ito. Pag kayo takot sa drug testing, yung mga security guard, kailangan ng drug test, kayo takot sa drug test. That is plain ipokrito. Oo. Diba? Ay. Kasi kung yung politiko nga, sila nga ayaw nilang magpa-drug test, bakit yung mga tao na iba nagpapa-drug test? Eh di may karapatan din silang tumanggi. Diba? Eh, yung mga politiko nga ayaw kami, tapos gusto nyo kami pa-drug test. Diba? May ganong mangyayari. Ako nga gusto ko lahat po ng political vlogger magpa-drug test. No. Kasi hindi po pwedeng addict ka tapos political vlogger ka. Ako, pabor ako dyan. O kahit ako, drug test nyo ako. Oh. Diba? Oh, gusto ko yan. Hair follicle. Kasi kung addict ka tapos political vlogger ka, delikado yan. Kakampi ka sa addict. Hindi lang kakampi ka sa addict. Manghihingi ka pa ng pera to sustain yung iyong bisyo. Magmumukha kang pera. Ako, hamon ko yan. Agree ako dyan. Lahat po ng political vlogger. Isama mo na kung Duterte. Lahat ng political vlogger, mandatory. Drug test, hair follicle test. Payag ako dyan. Duterte also cited a study by Palomar et al. That states hair testing does appear to be particularly efficacious o effective and determinative in Yung hamon ni Coach Oli, baka marami nang napapalunok na vlogger to. detecting unreported recent use of cocaine and or oxycodone. Malalalim na yung mga ano dito. Hence, drug testing should be studied and viewed as a prerequisite or a requirement to make sure that they are healthy, especially mentally. If our elected leaders are drug users, we could expect an unhealthy nation. Ayan. So itulak mo yan. Ay suportahan po natin ito si Pulong Duterte. Tama yun. Ako gusto ko po itong ginagawa ni Pulong Duterte dahil matapos na ito. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Banat ng Bayan at syempre yung boses na yun na nagbula kay Coach Oli. Ayan ha. Kayo mga katunay, pabor ba kayo doon? No? Na pati mga politiko, lahat, pati mga political vlogger magpa-drug test, yung hair follicle, no? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.